Si Ping Lacson po, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, pinanindigan ng rekomendasyon na kasuhan ng ilang kasamahang senador. Ayan. Sabi po ni Senator Ping Lacson, Blue Ribbon Committee's recommendation to file charges against several fellow senators over alleged anomalies in the flood control project. Yan. Yung findings daw ng Blue Ribbon Committee ay supported by evidence and aligned with the ongoing probes by other investigative agency. Okay, nagtataka lang ako, Lacson. Matapos mong agawin kay Marcoleta yung Blue Ribbon, tigil na pala kasi magsusulat ka na eh. Ang aga niya naman bumitaw. Buti pa si Gordon noon. Kahit ayaw namin yung ginagawa niya sa Parmali, at least 7 buwan niyang pinagsikapan yung Parmali. At least totoo siya nag-imbestiga. Eh sa'yo, palabas mo lang yung investigasyon mo eh. Wala naman akong problema dyan. No? Wala akong problema kung napatunayan ninyo yung 3 senador na aktibo. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva, tsaka si Jinggoy ay napatunayan mo sa iyong investigasyon na sila ay tumanggap ng kotong. No? Kaya lang, paalala ko lang sa iyo, Senator Lacson, ito yung laman dati ng ano mo. Kasi nakalimutan ko na kung talaga nga bang sinabi ni Lacson sa kanyang privilege speech, yung mga contractors. Ito po, papaalala lang namin sa inyo, Mr. Senator. Walang problema yung mga senador, okay yan. Kasi sinabi mo yan sa privilege speech mo eh. Ito yung mga key details ng yung expose noong August 20, 2025. Sabi mo merong mga contractors and senators. So ang meaning mo ng contractors, yung mga congressman contractors. At saka yung mga senators naman, yung mga senators receiving kickbacks. So okay yan, walang problema. No? Sinabi mo yan noong August 20, 2025 na privilege speech mo, flooded gates of corruption. Sinabi mo yan na meron talagang mga corrupt na congressman at mga corrupt na senators. Okay. Ngayon ang tanong. Sabi mo, 67 members of the House ay contractors. Establish na natin, may senators. Ayan, paparusahan mo na kasi ire-recommenda mo na pala. Privilege speech mo to Hindi to sa before ka maging Blue Ribbon Committee. Sabi mo, may 67 contractors. At may senators. Yung senators, okay tayo dyan. Pero sa contractors, bakit ni isa? Wala kang contractors. Sana yung 67? Bakit hindi mo rin i-recommendang kasuhan? Eto ang tanong. Wag na yung kasuhan. Bakit hindi mo man lang sila inimbestigahan? Badong, meron nga tayong interparliamentary. Hindi po yan. Hindi po bawal imbestigahan yung mga congressman. Bakit? Automatic, pag nag-imbestiga ka ba ng isang tao, yung tao lang na yun ang imbestigahan mo? Contractor sabi mo eh. Di meron silang opisina. Malamang ang pananaw namin diyan, meron silang anong tawag natin do, kunwaring contractor na is either ka mag-anak nila o
dami, 'di ba? Yan yung pagkakaintindi ko kung contractor kasi bawal eh. Bawal po na maging contractor yung mga congressman. Eh ikaw nagbintang 67. Bakit nung Blue Ribbon Committee chairman ka na, ni hindi mo man lang inimbestigahan kahit isa sa kanila? Hindi mo nga pinangalanan eh. Ikaw na, ewan ko kung sa'yo ko na narinig to. Minsan, nakalimutan ko kung hindi si Boying, ikaw, Senator Ping, ang nagsabi nito na ibinubulgar yung ano, parang nilalantad yung mga sinasabi na kayo may kasalanan kayo para makapangotong. Ano nangyari dun sa 67 contractor, Mr. Senator? Pink Ribbon Committee raw. Hindi raw Blue Ribbon Committee, Pink Ribbon Committee. BRC chairman, bakit hindi po kayo nag-imbestiga ng mga contractor? Binalik ko lang po yung privilege speech nyo. Okay yan. Ibig bang sabihin, bawal nyong kantiin yung mga congressman, ang pwede nyong kantiin yung mga senador? Yan yung pagkakaintindi nyo na interparliamentary courtesy? Pwede naman po. Ginawa po yan ng House of Representative kay Laila de Lima. Alam nyo kung anong ginawa niya? Senator Ping Lacson ng House of Representative dati? Hindi po dumalo si de Lima. Ang dumalo po si Dayan, si Junel, at iba pang mga nagtuturo kay de Lima. Bakit hindi nyo po inimbitahan yung mga kontraktor na pinaghihinalaan nyo na kamag-anak or dami lang ng mga congressman? Ng 67 congressman. Wala ni isa eh. Uminog ang investigation nyo sa Blue Ribbon Committee. Nung kayo na yung Blue Ribbon, uminog lang sa Bulacan. Sa nagaganap sa Bulacan, sa nangyari sa Bulacan, mga kontraktor ng Bulacan, tignan mo yung pinakakasuhan nyo, panay taga Bulacan. Walang flood control project sa ibang lugar. Sa Bulacan lang lahat. Yan ang Blue Ribbon Committee mo. Ito po ang masakit dyan. No? So magkikreate po siya. May tendency pala na hindi pumirma yung mga senador. Ano pong mangyayari pag hindi po pumirma yung mga miyembro ng committee? Nangyari na po yan doon kay Gordon. Blue Ribbon Committee siya, nagsulat siya ng draft. Hindi pumirma yung mga miyembro niya. Wala lang, nagsayang lang tayo ng panahon. Nagsayang lang tayo ng oras. Walang silbi ang Blue Ribbon Committee kung hindi pipirma yung mga members. Para saan yun? Eto nakita ko to. Just in. Nag-resign na si Eric Yap ng Axis Party List. Para saan yun? Nag-aksaya tayo ng pera. Pag hindi pumirma, yung at least 11 na member ng committee ng Blue Ribbon, wala lang yan. Nag-aksaya lang tayo ng pera. Si Lacson nagsasabi. Hindi naman tayo. Ako lang nagsabi na aksaya ng pera pero wala lang daw. Mawawalan ng silbi yun pag hindi pinirmahan. Bakit pa tayo nag-iimbestiga? Kung bahagi sila niyan, bakit hindi sila pipirma? Hindi mo na kumbinsi mismo yung mga membro ng committee na yan yung kinalabasan ng investigasyon?
Nakakaawa naman ang Pilipinas. Kunwa-kunwarian lang ang mga investigasyon natin. Kunwa-kunwarian lang yung gusto nating malaman ng mga katotohanan sa mga nakawan. Ang dami na po namatay sa baha. Ang dami, trilyon po ang ginastos natin sa flood control. Tapos mababalitaan mo, isisisi lang sa mga Duterte.